Formal nang sinampahan ng kasong plunder ng Office of the Ombudsman sa Senador Rodante Marcoleta. Kaugnayan ng pagtanggap at hindi pagdeklara sa 75 million pesos na donasyon para sa kanyang senatorial campaign. Unang iniulat ang balita dito mismo sa Billionaire News Channel. Narito ang politiko update ni Joash Malimban. Non-bailable plunder at paglabag sa Presidential Decree 46 ang mga hinaharap na kaso ni Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan matapos tuluyang ihain ng Office of the Ombudsman ang mga naturang kaso kaninang umaga. Nairaffle na rin ng mga ito sa iba't ibang dibisyon sa Sandigan Bayan. Paninindigan ng Ombudsman, may sapat na ebidensya para kasuhan ng plunder si Senador Rodante Marcoleta. Matatandaan kasing umamin on live TV si Marcoleta na hindi nito dineklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ang 75 million peso na campaign donation na natanggap niya mula sa kapwa respondents na sina dating Quezon City Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Viray at Joseph Espiritu. Sa isang pahayag mula sa Office of the Ombudsman, sinabi nito na kabilang sa kanilang mga ebidensya ang 3 cash donation na natanggap ni Marcoleta. Kaya walang rason ang anti-graft body na ipagsawalang bahala ito. Ayon sa mga dokumento ng Ombudsman, 30 million pesos ang natanggap ni Marcoleta mula kay Defensor noong January 6, 2025. 25 million pesos ang natanggap ng Senador mula kay Espiritu noong January 8, 2025. At 20 million pesos naman ang nakuha niya mula kay Viray noong January 9, 2025. Dagdag ng Ombudsman, galing na rin mismo sa bibig ng Senador ang ebidensya dahil sa pag-amin nito na tumanggap nga siya ng campaign donations, bagay na maaaring ma-stipulate sa korte sa oras na gumugulong na ang paglilitis. Nabanggit din ng Ombudsman ang naging pahayag ni Marcoleta na utang na loob lang daw nito sa kanyang campaign donors ang 75 million pesos na donasyon. Isa lang ang kanilang pakiusap sa Ano akin. po yun? Sana wag muna kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity. Kaya sinabi ko, zero in contribution. Bagaman kinikilala ng Ombudsman ang kahalagahan ng utang na loob sa kulturang Pilipino, wala raw itong lugar sa isang public office. At oras na gamitin ng utang na loob bilang paliwanag sa hindi naideklarang 75 million pesos, hindi na raw ito simpleng utang na loob. Ito na rin mismo ang nagiging dahilan kung bakit may batas para pigilan ng pandarambong at panunuhol. Naglabas na noong May 26 ang Sandigan Bayan 7th Division ng Precautionary Hall Departure Order o PHDO laban kina Marcoleta, Defensor, Espiritu at Viray na nagbabawal sa 4 na lumabas ng bansa. Flight risk kasi ang mga respondent ayon sa Ombudsman, kaya mahalaga raw silang manatili sa Pilipinas para masiguro ang kanilang presensya sa gagawing court proceedings. Sandigan Bayan 3rd Division ang hahawak sa kasong plunder ni Marcoleta at co-respondents nito, habang magkakaibang dibisyon naman ang hahawak sa mga kasong paglabag sa PD 46. 6th Division ang lilitis kina Defensor at Marcoleta, 4th Division ang hahawak sa kaso ni Espiritu at 1st Division naman sa kaso ni Viray. Para sa Politico Nightly, Joash Malimban, Billionaire News Channel.